I-pray muna tayo, be, para ano. Okay lang ba? Kasi mga buhok namin or off namin. Off natin, be, no? Ikaw, kung saan ka mas... Oo nga, Wag na. Sige. Pero ako isa na yung Kasi kilikili. yung hangin. Sige, sige. Kasi kanina pa ako nandun. Sorry, be. Dapat pala yun natin aircon. Nahiya ako mag-ano sa iyo eh. Kasi naka-record na. Okay lang. Sige. So, Alate, kamusta ka na? Ha? Kamusta ka naman dito sa, ano na to? Ayan, sige, start na natin. Hi guys, welcome and welcome back to my channel. And I'm so excited sa bisita natin ngayon. And of course, nakikita nyo naman na siya kasi isa lang yung camera natin. So, sa mga nanonood, baka hindi, joke lang. No? So, kumbaga, kasi isa siya sa friend ko na sobrang genuine. And talagang, ano, yung, alam mo yun, yung mabuti lang yung nakikita niya sa mga tao. Ganun yung, ano ko sa kanya, yung, talagang pagkakilala ko sa kanya na isa siya sa mga genuine na tao na na-meet ko in person. Tapos napakabuti. And, Dito tayo alam mo yun dyan. yung, hindi nasendan niya kasi ako ng Gcash. Umaga, ano talaga, yung, mafe-feel mo na totoo siyang tao and i-encourage ka niya. And ako nagulat ako kasi hindi ko maalala kung anong event ba yun, yung service ba na ano kasi, basta mamaya na lang, pero ipakilala ko na siya nga pala si Binibining Sarah! Isang A mo na dyan, Ayan. So, before tayo magpatuloy, Sarah, lagi kong inuumpisahan ito sa salitang, kamusta ka na? Background music. Medyo kinabahan ako sa totoong tao. So may peke pala. Minsan kasi, tsaka meow. Joke lang. Kung kamusta ako, mabuti. Ayun, all by God's grace. Maraming pinagkakaabalahan sa trabaho. Parang pareho kayo Medyo, maraming kinapapaguran. Pero, ayun, ang Lord naman yung nagsusustain ng ng malakas. strength. Amen. And alam niyo ba, kaya sabi ko kasi na-encourage ako dun sa sa testimony niya kasi si Sarah, wala siyang bisyo, baga, Hindi pa rin siya tayo yung sure. siya yung bata or tao na wala siyang kwento na yung mga literal na, alam mo yung mga binago ng Lord na dati silang addict, dati silang naninigarilyo, dati silang ganito, dating ganyan. So siya, kumbaga sabi ko, wala siyang maipipintas na alam mo, pero nung nagsasalita siya, alam mo, ang Lord talaga, na-realize ko, ang Lord talaga, patuloy na may mga binabago sa atin. Kasi siya, kumbaga, sabi ko, oo nga Lord, no? Kumbaga, kung tayo as a tao, titingnan natin siya na as perfect di ba? Ako kumbaga, kasi sobrang masunurin niya guys, sobrang masunurin niya sa parents niya, pagka sinabi ng parents niya na uuwi ng ganitong oras. Tapos kahit at the age of 25 pataas na, nagpapaalam siya. So, wag na natin patagalin, di ba? Ang dami ko ng daldal for today's video. So, yun, Sarah, kumbaga, i-share mo naman sa amin yung transformation na ginawa ng Lord sa buhay mo bilang naglilingkod ka. Ayan, sige. So, just a bit of a background. Oh. Kung bakit mo nasawing ganun, yung parang walang drastic changes. Kasi hindi talaga siya ganun ka-visible sa buhay Exactly. ko. So, talaga, lumaki ako sa Christian family. So, ayun, yung magulang ko, Christian na sila nung pinanganak pa lang ako. Pero kasi, alam mo yun, yung relationship sa Lord, kasi hindi yan per family Hindi ganun So, kailangan mag-decide ka sa sarili mo na tanggapin personally ang Lord. Personal So, decision. growing up, nung bata pa lang ako, umaattend ka ng church, umaattend ng mga children's ministry, ayan. Pero hindi pa kasi parang pumapasok sa isip ko na kailangan pala may relationship sa Lord. Kumbaga, naging routine sa akin yung ganong gawain. Yung pupunta ng church, yung gigisingin muna ng magulang, nandun yung tinatamad na pumunta ng church kasi parang may mga pagkakataon na ayoko, ang aga-aga, pupunta ng church. So, kumbaga, sa ganong paraan, parang sinasanay kami ng magulang namin na pumunta na tayo ng church, gano'n. Pumating sa punto na parang hinahatak na lang yung paa para makapunta. Gano'n. So, parang yun pilit yung, na pilit na, gano'n, pilit na. Yun yung kinalakihan kong pamilya. So, which is, I am very blessed talaga.
Kasi hindi ko na naranasan yung mga yung maranasang uminom, yung magdroga, Mag-addict. oo, yung mga ganong klaseng drastic changes, kumbaga. It was parang ano na yun around 11 or 12 years old ako nung nagkaroon ako ng full knowledge na ganito pala yung kailangan tawag doon, ganito pala yung kailangan ko sa buhay ko, na kailangan ko magkaroon ng personal relationship. Sorry, sa what Lord. age was that? Around 11 or 12 years Oh, old. Mas wow. nagka-knowledge ako. Kumbaga, actually binanggit ko ngayon kila Ada, kila Jason, nung mga panahong nag-minister kami sa anniversary noon. Sabi ko, wow, parang ang ganda ng testimony noon ni Kuya. Kasi dati siyang, parang nalulung din sa droga. Sabi ko, grabe yung testimony niya, no? Napaka-powerful. Parang ang dating sa akin, naiinggit ako kasi wala akong ganong ka-powerful na testimony na katulad niya na nakikita yung drastic changes. Pero na-realize ko na, grabe, binlas ako ng Lord kasi hindi niya hinayaan na maranasan ko pa yung mga ganong paghihirap, di ba? Na kumbaga kailangan pa ng matinding pagpapalo mula sa Lord bago ko siya makilala or bago magkaroon ng personal encounter sa Kanya. So, nung 11 or 12 years old ako, dun kasi kami mas ang tawag dun, mas inexpose na Sa gawain. halubilo sa mga KKBs. Yun, kumbaga nagkakaroon na kami ng transition na dati From children to KKB. from children to KKB, tapos doon mas a-attenda kami ng tawag dito, nung talagang sermon, yung service. Preaching. Oo, yung preaching. Yun, doon na. Tapos doon mas marami din ako nakikilala mga KKBs, kung saan mas nagiging tawag dito, mas nagiging strong yung relationship ko din sa kanila. Ganun din sa Lord. Kumbaga, dumating sa punto na pinaka-turning point ko talaga nung nagkaroon ng EGR, Encounter God with You. Kasi doon mas lumawak yung kaalaman ko sa kung paano magkaroon ng relationship sa Lord. Mas EGR na-encounter mo, anong year? around 11 or 2007 or 2008, mga ganun. Hindi ko na alam yung exact na yun. Yun siya. Bakit parang yung EGR yung ginamit ng Lord para ma-realize mo na ito na yung gustong magkaroon ng totoong relationship? Anong meron sa EGR? Sige, muna. Kung muna ako, previously, bago yung Sige. time na yun. Before, kasi hindi talaga kita sa akin kung ano yung changes. Before, akong tuluyang maka-encounter sa Lord, talaga ako. Ako yung tipo ng tao na sobrang mahiyain, sobrang tahimik. Tapos, yung hindi ako mag-i-initiate ng conversation. Kumbaga, kailangan yung isa mo na mag-a-approach bago ka So, sobrang reserve ako na ayokong makipag-usap sa mga tao. Kumbaga, super introvert. Oo, Ganun. ganun ako. Kasi bukod doon, kapag meron talagang nagawang kasalanan sa akin ng isang tao, nagtatanim ako ng sama ng loob. Kumbaga, nandoon sa akin yung unforgiveness, hirap para sa akin na patawarin kagad yung isang tao. So, kapag kunwari may nakakilala ko na nakagawa ng hindi maganda sa akin, tinatanim ko yun sa puso ko. Nagkikimkim ako. Hindi ko binabanggit sa kanya na nainis ako sa ginawa mo. Kasi sobrang tahimik ko. So, kinikimkim ko yun deep inside sa puso ko. Na, to the point na parang pakiramdam ko, naipon yung unforgiveness sa puso ko. Sobrang bigat. And nung time na yun, sa EGR, parang pinalista. Hindi ko alam kung okay lang na. Okay lang yun. Konting portion lang Ayun, yun. pinalista yung mga bagay na humaga kinikim-kim. Ayun, sa puso. Tapos kung ano yung mga kasalanan. Perfect ako doon. Talaga ba? Sabi ko yung almost perfect. Pataasan na tayo. Ayun. So, doon ko mas nailabas yung bigat sa puso ko. Kasi hindi nga ako ganun nag-open sa So parang naipon. Ganon. Naipon, tapos doon ko mas nailabas. Nung time na yun, nung Encounter God with You.
Yun. Thankfully, dahil sa biyaya ng Lord, ayun, yun, tuluyang naalis yung unforgiveness sa puso ko. Yung kaya ko nang magpatawad, na dumating pa sa punto na tinest din talaga ako ng Lord sa Yes. matinding at ayun, praise God, dahil natutunan kong yung magpatawad sa kapwa. Kasi ang Lord nga matindi yung dinanas niya. No? So, pinatawad niya tayo kahit na sobrang pasaway tayo, kahit hindi naman talaga karapat. Exactly. Yun, baga parang hindi natin deserve yung ganong pag-ibig, pero ayun, pinaranas ng Lord. Yan. Tsaka kung titingnan nyo ngayon, the way si Sarah, di ba, ang hinhin niya talaga, di ba, kumbaga mahinhin, mahinahon, talagang reserve talaga siya. And di ba yun nga yung shinare niya yung sa listahan. Kasi di ba sometimes we thought, yan, katulad niya kay Sarah, di ba may mga bagay na akala natin hindi kasalanan na parang, ay okay lang. Pero ako din nung sa AGRD, yung listahan, sabi ko, uy, kasalanan pala to. Yung kumbaga ganun. And yun yung katulad nga kay Sarah na hindi, kumbaga parang yung iba kasi sobrang visible yung transformation And sa kanya, since introvert siya, mahinhin siya, tahimik siya, pinarealize ng Lord sa kanya kung ano yung mga kasalanan pala na nagagawa niya. And talagang pinabago ng Lord yun. And isa doon is yung unforgiveness na talagang change ng Lord sa kanya. So, paano yung naging process ng Lord sa'yo para ma-fulfill na yung forgiveness na yun? Kumbaga, ano yung mga proseso na ginawa ng Lord sa'yo? Actually, nung mga panahon yun, meron kasing nakagawa talaga sa akin ng hindi maganda. Yun. Dumating sa punto na, teka, papatawarin ko ba tong taong to? Kumbaga, Kasi deserve ba ng taong to? Oo, di ba? oo. Kasi hindi ko naman nakikitaan ng pagbabago, na parang paulit-ulit na lang na ganito. Sino Na hindi ko lang walang name na mababanggit. Ayun. So, hanggang sa, yun, patuloy na nagre-reveal ng Lord through His Word, diba? So, Okay. patuloy Word of God. Word of God talaga. Oo, yun. Tapos, hanggang sa, hindi naman biglaan yung instant, pero nakita ko nga, parang nag-iba yung pakikitungo ng taong to. Kaya, parang, sinasama ko rin sa prayer yun. Tapos, answered prayer talaga na, nagkaroon din ng changes sa buhay ng tao yun. Pero yung changes kasi, hindi lang sa kanya, hindi sa akin din. Kasi unti-unti, natututunan ko na patawanan. Amen. Kumbaga, di ba yung sabi mo nga na nafe-feed ka kasi ng Word of God di ba? Nafe-feed ka na ng Word of God. And during na nafe-feed ka ng Word of God, kasi di ba hindi naman siya instant na, Lord, kasi di ba minsan gano'n na sabihin ng Lord, patawarin mo yan guys. Sabi ko, ay, Lord, talaga? Hindi ganyan. Di ba minsan may ano-ano pa tayo yung parang defense mechanism natin, di ba? Parang hindi naman this. Parang ganyan. Oo, parang hindi naman to. Pero totoo yun, na kumbaga, napatawad mo siya, tapos at the same time, may benefit din sa'yo. Di ba? So, ano yung mga benefit na na-experience mo that time? Ayun nga, magaan siya sa pakiramdam. Kasi dama mo na ganito pala kapag sinishare mo yung forgiveness na naranasan mo mula sa Lord. Tapos ipaparanas mo rin sa iba. Ganun. Magaan. Kasi yung forgiveness kasi more of sa'yo din. Kumbaga, kapag may unforgiveness ka sa puso, alam mong mabigat sa pakiramdam. At kapag bibigay mo yung forgiveness dun sa kapwa mo, gumagaan. Tsaka parang pag walang forgiveness kasi, yung parang ang daming ine-inject ng kaaway sa mind mo. Oo. Na which is mali na minsan nakakaisip na tayo pero dun sa person na yun, wala pa lang. Yung parang lang, kumbaga parang nadadagdagan. Nagpa-pile up. Oo, exactly. Spell. So, yun. At saka, praise God din. Kasi ngayon talaga, alam nyo, isa din sa, ni Sarah, isa sa binago ng, ito, ikaw na lang din mag-share na, yung na-share mo din na, sobrang, kasi before, di ba, kailangan yung tao yung magi-start ng conversation, di ba, para talagang magsalita, kagaya. So, ngayon, paano din binago ng Lord sa'yo yung ganong character?
na kumbaga, kasi ngayon leader ka eh. So, syempre, paano? Share mo naman. Another thing, isa rin yung, hindi instant. Kasi kapag nakilala mo na ang Lord, hindi po pwedeng manatili kang, reserve, hindi pwedeng manatili kang, hindi mo ma-share sa iba. So, na-involve din ako sa tawag dito, sa ministry. At yun, may pinagkatiwala sa akin i-handle din. Tapos bukod doon, nung na-involve din ako sa tambourine ministry at a young age, nagkakaroon kami ng gathering. So, hindi pwedeng manatiling yung hindi mo na share sa iba kung ano yung naranasan mong kabutihan. Kaya parang habang tumatagal, yun, mas natututunan kong mag-speak up sa harap ng maraming tao, na challenge din ako na mag-handle ng mga life groups, ganyan, small groups, maging Bible teachers, ayun. Hindi naman talaga nawala yung kaba, hindi nawala yung kaba. Nandoon pa rin yun eh. Pero na-overcome kasi gusto mong paggamit sa Lord. Amen. Yun talaga yun. Amen. Totoo, no? So, kumbaga, ang galing ng Lord kasi yung parang feeling natin na wala lang, no? Kumbaga parang normal lang sa iba, pero sa ibang tao, since iba yung talagang character and yung pag-grow up, may mga binabago pa rin talaga ang Lord. Patuloy na binabago ng Lord. And tingnan nyo naman, di ba, from being tahimik, pero ang daming binigay ng Lord na inaalagaan niya, and talagang sa ministry na ipinagkatiwala ng Lord sa Elion, tama ba? Sa Elion, grabe yung growth na in numbers ng mga naglilingkod sa Panginoon. Talagang ginagamit siya ng Lord mightily. And imagine that na yun nga, nagla-life group siya from being tahimik, no? From being dapat ikaw ang mag-open or mag-i-start ng conversation to ang daming assignment na talagang, alam mo yun, inaalis ng Lord eh. 'Di ba? May mga bagay na inaalis ng Lord para mag-grow tayo. Not only on our character but also in spiritual ways, 'di ba? Yan. So, sa pagiging mo naman, Sarah, pastor's kid, kasi nga 'di ba si Pastor Ador, I believe bata ka pa, nagpapastor na si Pastor Ador, right? Share mo naman kung kamusta yung pagiging pastor's kids, and may mga challenges ba, struggle ba, or parang may mga naka-experience ka ba na inaasar, or parang, kasi 'di ba yung, uy, dapat ganyan ka, kasi yung tatay mo ganyan, may mga ganun ka ba? Yan, sige, share mo Actually, yun yung challenge nung pagiging pastor's kid. Parang iba yung expectation ng tao sa'yo. Kaya, ayun. Siyempre, bilang anak ng pastor, minsan pag nakita ng iba, bakit ganyan yan? Anak pa naman ng pastor. Mga ganun. Anak, May ikaw mga, din, ganong Ikaw? connotation. Personally, hindi ko pa naranasan. Okay, kasi okay. medyo Oo, bingi yung oo. tenga ko sa mga ganyan. Pero, isa yun sa challenge na parang kinakatakot kong na mag-reflect sa tatay ko, sa papa ko, na yung kung ano yung kinikilos ko. Kumbaga, siguro yun din yung dahilan kung bakit naging reserve ako. Okay. Ganun, kasi Oo. nga, Kumbaga sobrang talagang para hindi ma-persecute, ganyan. oo, kasi iba yung expectation I see. ng tao sa mga pastor's kid. Yun. Okay. Ganun. So, pero naman, kumbaga by God's grace naman, nandun yung pagsama ng Lord, no? Yes. Kumbaga, andun naman yung kalakasan, pag-iingat ng Lord. Kasi hindi talaga madali, di ba? Especially, kumbaga parang, lalo na may mga tao talaga na, ba't ka ganyan, di ba? Kumbaga, syempre, though hindi naman ako pastor's kid, pero syempre may mga nakakausap din ako, katulad nyo, nila Ada, na, kumbaga, tao kayo, kumbaga nasasaktan kayo, di ba? Pero praise God nga ngayon kasi mas open na rin ng mga tao na lahat talaga nasa proseso. Di ba? Kumbaga nasa proseso na binabago ng Lord. Ayan. And share mo din naman sa amin, Sarah, na ngayon na patuloy kang ginagamit ng Lord, ano pa yung gusto mo pang gawin sa ministry or yung mga faith goals mo pa para sa ating Panginoon. Especially, no, malapit na mag-2025, di ba? Kumbaga may mga, ka ba, plan or gusto pang gawin, no, para sa Lord. And yun, kumbaga, may mga pinagpipray ka ba na gusto mo pang mayari sa life mo?
Eh, yung gusto mo goals. lang i-share. Ayun, sige. Lulu. Bakit may ibang nakangiti? So, paano ko ba siwalan? Faith goals ko, di ba, nagsimula ako sa Tambourine Ministry. So, yun yung pinakasimula ko. Actually, nakikita ko na yung sarili ko na up until eternity. Ito na yun talaga. Praise God. Ay, mag-via. Kada ba? Charot. Yes. Yun yung kumbaga, up until eternity, magpupuri ako sa Lord Amen. through dancing. Ayun, di ba? Hanggang Pati sa baka langit. nagka-family ka rin, no? Iyaano mo yung, Oo. Tapos, actually, may pinagpipray ako. Yun yung mga ka-workmate ko. Yun. Pinagpipray ko na, yun, makakilala sila sa Lord. Yun. Hindi ganun kadali, alam ko. Kasi, iba yung, ang tawag dito, environment kapag sa work. Office, oo. Bukod doon, may iba-iba kaming mga paniniwala. Yun. Pero, ayun, sinisimulan ko sa, kapag kakain, ayun, ako yung nagiging tagalid ng prayer. May may mga pagkakataon, tawag nila sa akin, pastora, kahit ang ginagawa ko lang, mag-lead ng prayer sa pagkain pala yun. Yun. So, ayun. Paunti-unti, yun, nag-feed. Yun, sinubukan ko rin magkaroon kami ng devotion before. Pero mahirap sa panahon ngayon dahil nga loaded. Ano rin kami. Tawag dito. Hindi tugma-tugma yung schedule. So, ayun. Ayan, so yun sama natin sa prayer yun, no, na yun yung vision vision and mission na binigay ng Lord sa'yo na talagang pati sa work mo, di ba? Yun yung maganda na alam mo yung kung saan kadalhin ng Lord. Yun naman yung lagi nating prayer na kung saan tayo dalhin ng Lord, kung sino yung mamit natin ng mga new friends, no, na yung pinaka-purpose ng Lord, no, ang siyang mangyari. And one of that is, of course, to share about the Lord, no? At maging salt and light talaga tayo. Praise God. And yun, no, naalala ko lang din, speaking of work, kasi di ba before, parang nag-uusap-usap sa yung abroad, yung, natuwa ako, and naging proud din ako, kasi parang, before na share ko na, uy, gusto ko mag-abroad, ganyan. Sa kanya, tumatak talaga yung sinabi niya sa akin na, ano ka ba ate, ang plan ng Lord sa'yo, hindi abroad, pero magiging yung turista ka, kumbaga, magtutour ka, ganyan. And alam mo, nagulat kami. Ako, I believe ikaw din. Share mo nga, ikaw na mag-share. Alin doon? Yung pagpunta yung Australia. Yung yes, favor ng Lord. Ayan. Ayun, sige. Yung sa pagpunta sa Australia, actually, last year, Kasi that is your very first, out of country. yun yung out of country ko na na Kasi talagang- parang before that, pinag-uusapan pa lang natin, di ba, kung ano yung unang bansa na gusto nating puntahan. Kasi may mga passport na kami, kaso wala lang talaga, very clean, very, tapos nag-uusap kami na yung madali lang, tapos yun, may blessing sa kanya. Sige. Ayun. Sige, so last year talaga, nagkaroon ako ng desire na pumunta ng Australia. Nung nalaman ko, yung manager namin, padadala sa Australia para umattend ng training. So, yung isang kasama ko, si Ate Raz, okay lang ba i-mention? Ayun, nagkaroon kami ng desire na gusto talaga namin na even at our own expense, kami na yung gagastos, basta kasama kami doon sa Australia. Kasama yung manager namin. Pero hindi yun nangyari kasi hindi kayang suportahan ng ng current employer ko yung ganong setup. Saka, ayun. Kaya rin pala hindi yun natuloy kasi ang balak pala is this year. So, Yan. praise Perfect God timing kasi yun nagkaroon ng waiting time pa, bago yung Pero kahit na 1 year yung hinintay, grabe pa rin yung favor ng Lord kasi hindi sagot ng employer namin yung halos lahat. Yung ticket, yung tawag dito. Tinuluyan nyo. Oo, yung tinuluyan namin.
Tapos, bukod doon, 11 days kami nag-stay doon. So, isang araw lang yung training. Tapos, Talaga? Ang other, galing ah. oo. So, libot kami. So, ang desire ko naman din talaga is pagpupunta ng ibang bansa, hindi para mag-work, kundi para mag-travel. So, yun. Though may work, na kalakit, kasi ang employer namin yung nagpadala sa amin doon. Pero, ayun, nalibot din naman namin doon. So, grabe yung favor ng Lord. Saka yung pag-iingat niya, wala pa lang sa travel, sa flight. Yun, grabe lang talaga yung experience. Yan. Tsaka praise God, no? Nakakatawa lang kasi 'di ba before yung desire niya talaga, hindi Lord, kahit na kami na yung gumastos. Kumbaga 'di ba minsan may gano'n tayo na hindi Lord. Kumbaga yung gusto natin, 'di ba? Pero pinapadaan talaga tayo ni Lord sa waiting season and na mas maganda pa yung ipinapagkaloob ng Lord sa atin. Kaya yun yung kagandahan sa nagwo-wait din talaga. No? So, ayan, praise God. Thank you so much. Grabe yung energy. Grabe yung energy. No? Thank you so much no, sa pag-share mo. And I believe na marami ding mga kabataan talaga na dumaan din no, sa katulad mo. But praise God kasi ang Lord talaga ang nag-change sa atin, ang Lord ang nagtatransform sa atin. And before tayo mag-pray, before mo ipag-pray ang mga nanonood, what is your favorite Bible verse? Yan. Yung favorite Bible verse ko yun din yung life verse ko, yung Proverbs 3 verse 5 to 6. Sabi doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Kumbaga, yun na yung pinangahawakan ko ever since. Praise God. Napaka magandang talaga, Bible verse, no? So, praise God. And yun, Sarah, baka pwede mo namang ipag-pray yung mga manonood natin. Sure. Okay. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat po sa pagkakataon ito na naitataas po ang iyong pangalan sa pamamagitan ng pag-share kung paano mo ako tinransform from glory to glory. Salamat Panginoon sa mga sumusubaybay sa araw na ito. Dalangin ko po Panginoon na maging sila ay na-bless at marami pong natutunan. Dalangin ko rin po Panginoon na patuloy na hipuin mo ang kanilang mga puso. Tunay nga po Panginoon na kung sino man yung nakakaranas ng unforgiving heart, Lord, patuloy na hipuin mo ang kanilang puso at maranasan nila yung pagpapatawad na nagmumula sa iyo nang sa gayoy maibigay din po nila sa kapwa nila yung pagpapatawad. Lord, allow them, O God, na mas makilala ka nila, ma-encounter ka nila personally in Jesus' name. And Lord, salamat Panginoon sa pagkakataong ito na maibigay namin sa iyo ang lahat ng papuri. Maraming salamat din po sa buhay ni Ate Janet na patuloy na ginagamit mo para maihayag ang iyong salita, maihayag ang iyong kabutihan, ang iyong kaluwalhatian, at kung paano kang kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Lord, we thank you and we glorify you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Thank you guys. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. God bless. And remember, Christ is the answer. Bye.